Ko ng Diyos. Amen. Hallelujah. As you can see, ang ato ang projector ni surrender na. It's time for the Emmanuel Metro Tabernacle to buy LED TV, no? Atong paliton ka ng TV gyud, dili ka ng projector kay ma-expire man na iyahang light. Onya dako nga TV. Kinsay nagtuong makapalitan na moingog amen. Murag hinay man ang amin sa likod, kinsay nagtuong makapalitan na moingog amen. Amen. Dalay ko ng Ginoo. So I want you to cooperate with me. We have no projector, so open your Bible in the book of Luke, chapter 21, verses 34 to 36. Atong ablihan atong Biblia sa Lucas 21:34 ngadto sa 36. Ang mga makaklaro, pwede mo sabay og basa. Ang mga di nakaklaro, ato ang ablihan ang atong dalunggan para atong mabatian ang pulong sa Ginoo. Magabasa ako sa pulong sa Dios nagaingon, be on your guard so that your hearts will not be weighed down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that this day will not come on you suddenly like a trap. For it will come upon all those who live on the face of all the earth. But stay alert at all times, praying that you will have strength to escape all the things that are going to take place, and to stand before the Son of Man. Akong sibuanuhon, pag mabinantayon kamo, aron nga ang inyong kasing-kasing dili mabugatan sa mga kasayangan, sa tanang paghubog-hubog o sa tanang kabalakas sa kinabuhi. O aron nga ang adlaw mo abot nga dili kamo makugang sama sa usa ka litag. Kay kini nga adlaw magaabot alang sa tanan nga nagkinabuhi sa ilawom sa yuta. Hinuon pagpabilin kamong mainandamon, pinaagi sa pag-ampo aron aduna kamoy kusog nga makahigawas gikan niining mga butanga mahitabo hangtod nga magatindog kamo atubangan sa anak sa tao. Ang atong tema niining kabuntagon mga igsoon nagauluhan, be watchful. Ingnay mo tupad pag mabinantayon. Wala ta mag-ingon pag panghimantayon. Mga igsoon, dako o kalainan ang pagmabinantayon o pagkamahimantayon. Amen? Ngano kusog man ka maghimantay? Giwali na ni pastor, pagmahimantayon. No. Ang gisulti sa pulong sa Dios, pagmabinantayon. Kanunay nga nagabantay. Dili makurat kay kanunay nga abtik. Amen? Amen. Kumutanaw ta sa atong palibot karon mga igsoon. Mutanaw ta sa mga balita. Grabe na jud kayo ang kalibutan, di na masabtan ang dagan sa kalibutan mga igsoon. No, nakurat sila dito sa Mindanao. Walay ulan ni kalitrag baha hingdaguso dito sa lungsod mga igsoon. Makita nato nga nangaanod ang mga salakyan, ang mga auto. No, ang mga gipangabudlayan sa mga tao nangaanod, ang mga balay nangaanod. Ngano nahitabo man nga wala may ulan. Adunay daghang mga butang nga nahitabo og mas daghan pagyud ang mga kadaot nga mahitabo. Og niining higayon na mga igsoon ang mga magtutuo kang Kristo kinahanglan andam sa tanang panahon. Kuhitay mong tupad dapat andam ka sa tanang panahon. Ang tanang gisulti ni Jesus, mga igsoon, mahitabo sa iyahang panahon. Mahitabo jud ni, wala jud usang mulipas ini.
Mao na nga ang nagbasa og Bible, although mahadlok ta gamay pero dili na ta makuratan. Ano man, kabalo na ta nga kaning mga butanga mahitabo gyud. Ang bulkang Kanlaon, mga igsoon, sige nagbuga. Sige buto, ang ako mga friends dito sa Manila, nga parente dito sa Cebu, ngutana, kumusta man mo diha? Salamat sa Ginoo kay wala pa man taon maabot sa Escalante, no? Amen? Salamat sa Dios. Unya, og naay linog, ginagmay ra mampod, no? Igo ra matantan ang atong buyon og gamay. Pero sa gusto nato sa dili kining mga butanga mahitabo o kinahanglan magmainandamon kita. Adunay tulo ka butanga kitang mga magtutuo kinahanglan magandam. Unsa mga butanga nga kinahanglan nato andamon? Number 1, watch your spiritual condition. Bantayi ang imong espirituhanong kondisyon. Hello? Nagingon sa verse 34a, but be on your guard so that your hearts will not be weighed down with dissipation and drunkenness and worries of life. Bantayi mga igsuon ang inyong espirituhanong kondisyon kay sa kalibutan karon ang ginatan-aw sa mga tao ang material na lang nga mga butang ug wala nay tagad mga igsuon ang spiritual conditions sa mga tao. Even Christians are becoming materialistic. Bisa mga Kristohanon, anam-anam nang gibira dito sa pagka-materialistic. Unya ang atong pagka-espiritual mga igsoon, anam-anam na nga hingnipis, nga nagkanipis. Daghang mga simbahan sa Amerika nga dagko kaayo pero nasirado, wala na'y tao, nga naman. Ang spiritual condition sa mga membro anang simbahana, nipis na kayo. Ang uban, wala na'y gana sa pagpangalagad sa Dios. Lingi ay mong tupading na congrats na apa ka. Amen. Na apa ta? Nagtanaw ko gabi sa gahapon sa YouTube. Na ay simbahan sa Amerika nga dako kayo. Ila na lang gi-bulldoze kay gipuy-an og mga ilaga. Kay after nga nakabot nila ang ilahang handom nga magpatukod og dako kayong simbahan, nagkaanam og kaluya ang mga membro. Ang 16,000 ka members nga nagasimba, nagkaanam og kahurot. Ang apo sa pastor, nga mao'y nagpastor atong simbahana, dili na niya mabayran ang mga maintenance. Di na siya kabayad sa maintenance. Kaya nga no, ang kasimba, jutay na lang kayo, hangtod nga, nahurot. Nga naman, gikaon mga igsuon sa pagka-materialistic. Be aware of your heart and your faith. Kuhitay mong tupad na bantayi ang imong kasing-kasing o ang imong pagtuo. Amen? Bantayi ang imong kasing-kasing o ang imong pagtuo. Basig moabot ang time mga igsoon nga wala na kay kauhaw sa Ginoo. Guard against the sin of materialism. Always check the inclination of your heart. Asa ga-inclinar ang imong kasing-kasing. Agoy, tuan na sa mga handom. Wala na sa Ginoo mga igsoon. Subo kaayo. A heart inclined to God always desires the things of God. Ang kasing-kasing nga naka-inclinar ngadto sa Dios, nagahandom kanunay sa mga butang nga iya sa Dios. Ang kasing-kasing nga naka-inclinar sa material nga mga butang, ang iyang handom kanunay mao ang mga material nga mga butang. Ug delikado mga igsoon sa atong kinabuhi.
Labi na sa atong kapanahunan, nga naa na ta sa katapusang mga adlaw. Hello? Be aware of your heart and your faith. Karong 31 adunay gitawag nga incubation. I hope daghang mga Emmanuelians nga mo join. I hope nga dili nato pasulabihon ang material nga mga butang. Importante mga butang nga espirituhanon mga igsoon. Amen. Awali na to tong Domingo. Kana mga butang material mga hanaw. Apan ang pulong sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Amen. Palakpakan na tong Ginoo. Kung ang inclination sa atong kasing-kasing naa sa Dios, ang handom nato kanunay ang Dios. Pero kung ang inclination sa atong kasing-kasing naa sa material, ang handom nato kanunay material. Daan na ni ako ang iPhone 16. Na po'y nigawas iPhone 17. Lord, tiguman ko na. Na-incubation, tag 1,000 ang registration. Ugoy, mabuhinan. Dili lang sa kumuaten kay mabuhinan. Akong tinigom. Mga igsoon, asa ang inclination sa imong kasing-kasing. Watch your spiritual condition. Bantaye ang imong espirituhanong kondisyon. Gianam-anam na og kaon sa kaaway ang atong mga relasyon sa Ginoo. Gianam-anam na niyag bira. Kuhitay mong tupadin na pagbantay. Number 2. Ikaduhang bantayan na to, watch for world events and signs. Pagbantay sa mga nahitabo sa kalibutan o mga timailhan. Kaniingon ang Ginoo, usa siya mubalik mga igsoon. Adunay mga gira, adunay mga linog, adunay mga kamatay, mapula ang dagat. Adunay mga bituon nga mga hulog, adunay mga sunog. Adunay kamatay sa tanang mga lugar. Watch for the world events. Tanawa ang mga signs nga nagkatuman. Kuhitay mong tuparin na ayaw kumpiyansa. Life may seem normal. Pwede mura ra mag-normal ang kinabuhi lagi, pastor. Dili na ni normal, tanawa bagod ato ang asa man ka mangita og kanang mga buwan nga lihok-lihok linog. Sa una wala na mahitabo sa unang panahon, makalinog ka usa, masundan na mga napulo na pud ka tuig. Pero karon kung maglinog, mura na lang ka ng bargain. Kabantay mo. Linog diri, linog dito. Naunsa naman yung kalibutan na, no? O kung di ta magbantay, anak, mga igsoon, may kanta, normal ra na. Okay, raghapon. Pagusto, raghapon ko. Oy, paminaw. Tao sa Diyos, paminaw. Stay alert to the signs of the end times. Watchfulness helps us stay focused on life's true purpose. Kung magbinantayon ta, magtabang na nato nga mo focus ta sa tinud-anay nga katuyuan sa kinabuhi. Kaya daghang tag mga katuyuan, pero usara ang tinud-anay nga katuyuan. The culture of Emmanuel is to prioritize God. Amen? Ang kultura nato, i-prioritize ang Ginoo. Kuhitay mong tupad, na i-prioritize ang Ginoo.
God is our top priority. We started that way and we will continue with that way. Mauna ang atong pagsugod, umupadayon tagingon ana mga igsoon. Dapat dili na mawala sa atong kasing-kasing. Kung papiliun ka between materialism and God, malipay ko moingon ka gihapon, Pastor, I would choose God. Dili ko mubiya sa katuyuan nga gilatag sa Ginoo sa akong kinabuhi. So watch for the world events and signs. Nahitabo na. Amat-amat na mga igsoon. Makuyawan ka magtanaw pero mamon dyan ni gisultis pulong sa Ginoo. Ang mga dalaga intan na ay sa Lord, i-delay lang sa jutay. No? Pero ang dagkog utang, sige na Lord, kuhaan na may Ginoo. Pero ang walay mga utang, nag-enjoy sa ilang kinabuhi, labi na nakapalit og bag-ong salakyan, no? Ayaw sa taon, Lord. Wa pag bisag usa ka gas-gas, wa pa higas-gas akong salakyan gino. Pero mga igsoon, bisag unsa pa ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi, ayaw ipawala ang katuyuan sa Ginoo nimo. Unsay katuyuan sa Ginoo? Mahimaya siya sa imong kinabuhi. Mao gyud na. Basta ang Ginoo nalipay nimo, naakailawom sa katuyuan sa Ginoo. Naakailawom sa kabubuton sa Dios. Pero nakita sa Ginoo nga hinglabaw na ang imong gugma sa kalibutan o gamay na lang ang imong gugma niya, mga igsoon, ibalik na kay ngano? Dili na mao ang purpose nimo. Your purpose is to worship God. Your purpose is to glorify God. Amen. Number 3, o katapusan. Watch your actions and activities. Kung usbon, watch your actions and activities. Bantaye ang imong lihok ug mga butang nga imong gibuhat. Are your actions cooperating with the plan of God? Ang imuha bang mga aksyon nagakooperar sa plano sa Dios? Kuhita ko na imong tupad na, Brad, sis, nagakooperar ba ang imong aksyon sa katuyuan sa Ginoo? Hallelujah. Sa verse 36 nag-ingon, but stay alert at all times, praying. Unsay gi-suggest diri nga action? Praying. Stay alert at all times, praying that you will have strength to escape all these things that are going to take place. Pag mabinantayon sa tanang panahon diha sa pag-ampo nga imong maiskaparan ang mga butang nga moabot nga mahitabo, and to stand before the Son of Man. Nga mo pag-abot sa panahon, magatindog ka atubangan sa anak sa tao. Nga mao si Ginoong Hesus mga igsoon. O makaingon ang Ginoo, dali diri anak, nalagpasan jud nimo ang tanan nga pagsubok sa kinabuhi. Dali diri anak, sulod diri sa akong gingharian, my good and faithful servant. Daghanang mga Kristohanon, mga igsoon nga nangatagak diha sa ilang pagtuo. Daghan na mga Kristohanon nga nangaluya. Bisan gani ang mga Kristohanon nga aktif sa simbahan, aduna pa gani panahon nga maluya. Kana pang og sa ungo pa, panlibunan, musimbara og daktol. Maluya ka. Ati man na ang imong espirituhanong kinabuhi. Ati man na
Ang imuhang actions, bantayi ang imong actions ug imong activities. This world is not going to stay longer. Maayo magani gi-extend sa Ginoo mga igsoon nga makakita pa ta sa apo sa tuhod nato. No? Pero dili man gud kita mao nagkontrolar. Mao na kinahanglan ta magbinantayon ngano kay wa man ta kabalo kung unsang orasa, unsang adlaw mobalik ang Ginoo. Kinsa may hug amen. Parehatong dito mi sa Sipalay nag-convention mga igsoon. Ang series kausara no musud dito sa Mina Sipalay. Kausara musud di ka kabalo kung alauna, alas 2 o alas 3 sa kadlawon. So after sa among convention nahuman og mga alas 11 wala na may mga tulog. Dito na may sa kanang agianan sa series ayang bastap adto mi. And while nagpaabot mi sa series mga igsoon, siyempre moagi pa og alas 12. Alauna, usa mag-alauna. Pagka-alauna maingon wala paghapon ang series. Nagduha-duha na mga anak sa Ginoo. Na ba kay biyahe no? Oh, na ba kay biyahe? Pagka alas 2 wa gihapon mga igsoon. Alas 3 jud guro ni moagi ang series. Kay ingon man ang mga tao nga kung dili alauna, alas 2. Kung dili alas 2, alas 3. Abi ninyo mga igsoon, nahurot na ang among mga istorya. Kabantay mo anang natak-an na mong inistorya. Nya, wa paghihapon mo abot. Pag-abot og alas 3. Wa paghihapon ang series. Ingon, wala guroy biyahe. No, wala guroy biyahe. Bira na namo among mga bag. Igo pagbira na mo sa among mga bag, mga igsoon. Hingsiga na ang suga sa series, sing abot na nirbato. Pag-abot mga dinaguso ang mga pastor sakay. Nakaingon kung murag ingon ana pud ang pagbalik sa Ginoo. Oh, dili ta kabalog kanus Nya usahay kapuyan na kag pinaabot. Gilaylay na ka og binutan. Pastor, gilaylay naman kung binutan, wa pa mamabalik ang Ginoo. May igsoon, kapuyon dyo kag binutan o dili ka tinuod nga butan. Amen? Pero kung tinuod ka nga butan, di ka kapuyon. Kay nga naman, mauna na ang imong activity. Gikan sa una hangtod karon. Amen? Be watchful. Unsa ganito una, watch your spiritual condition. Number 2, watch for world events and signs. Number 3, watch your actions and activities. Let your actions and activities reflect on eternal perspective. Ang tanan natong gibuhat adunay eternal perspective. Adunay panglantaw sa mga butang nga dili matapos. Spiritually alert people always do things in connection with eternity. If you are a person who is spiritually awake and alert, your activities are always in connection with eternity. May kalambigitan yun na tanan sa mga butang nga dili matapos. And spiritually ignorant people live only for this world and this time. They are living for this moment. Ug unsay lami karon mauna na. Mga igsoon, that is not the way we live our lives.
The way we should live our lives is to be watchful. Amen. Manindog ng tanan. Pag mabinantayon, bantaye ang imong relasyon sa Ginoo. Ano yung kabuntagon mo, challenge ko nato, no? Usisa ako na imong kasing-kasing. Usisa imong kasing-kasing. Do you still love the Lord like the way you love Him in the beginning of your spiritual journey? Do you still want to serve Him with all your life? Do you love Him more than the things that you desire to acquire? Let's sing the Tagalog song. Habang hindi karapat-dapat, sukdulang biyaya. Kung nakabatsyag ka o ka ng diferensya sa imuhang kasing-kasing karon, I open this altar for us to go back to God. Abre ang altar diri. Paduol pag-usap sa Ginoo, ingon Lord. Pasaylo ako nga gianam-anam ko guyod sa kalibutan. Pasaylo ako Ginoo. Anabuhinan ang akong gugma nimo. As we sing this song, come forward. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na haba at wagas mo pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos na pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Now, if you want to renew your commitment to the Lord, Lord, magpabilin kong higugmaon ka, labaw sa tanang butang. Offer your life to the Lord once again. Make that commitment right now. It's part of being watchful.
It's part of being watchful. Lord, I want to serve you. Lord, I love you with all my heart. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo, ibigin mo ako nang di kayang tumbasang Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa sa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng pag-iingat at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Thank you for this. Salamat sa sukulang biyaya mo. Thank you for that commitment to love you more than anything. Oh, hallelujah. Holy Spirit. Thank you for your touch. Thank you for your touch.
us pray. Ato'y bayaw at tumakamot. Ginoong Jesus, nagpasalamat kami nga sa makausap pa imong gitandog ang among mga kasing-kasing sa imong pulong. Salamat Ginoo nga imo ming gipahimangnuan mahitungod sa pagkamabinantayon. Salamat Lord God nga imong gipasiguli ang mga kasing-kasing nga nahilayo. Ug imong gihugot Ginoo mga kasing-kasing nga nagpabilin diha sa pagpangalagad kanimo. Hangtod sa imong pagbalik Ginoo, mag-atubang kami kanimo ug moingon. Nigunit mi Ginoo sa pagtuo nga imong gibilin ka na. Gusto na mo madungog ang imong tingog nga moingon, well done my good and faithful servant. Gusto na mo mabatian Ginoo nga sa among pagsulod sa imong gingharian, imo ming i-welcome. Salamat Lord nga imong gibag-o ang among mga kasing-kasing ug among mga espiritu. Salamat sa kusog diha sa among pagpangalagad kanimo. Lord, we will love you with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Mao ka na'y kultura sa Emmanuelians, Lord. Ug mao ka na amo ang gihandom nga buhaton alang sa imong kahimayaan. Salamat nga nagaministeryo ikaw sa imong mga katawhan dinhi ug ang nagtan-aw online, Lord. We give you the honor and the glory for what you have done. We receive your word in our hearts in Jesus' name. Amen and amen. Amen. May bunt. Praise. Okay. So, moadto na ta no sa balaang bahin pod sa ato ang pag-worship tira sa Ginoo. Kay ang giving is not just paghatag sa ato ang kwarta nga wala lang, but it is also a sacrifice pod. Kay nakita sa Ginoo nga ang atong mga pagkinahanglan sa kada adlaw ga-increase no, bisan na kay trabaho, sa una makayon ka makatrabaho ko makaangat-angat makaangat pero pag makasildo na day ka ba murag mas tawhay pa man ko sa una nga wala ko nagtrabaho. So ang kwarta per medyo na ginasulti sa kong papa no nga ang kwarta diri ra jud na kutob sa kalibutan, so dili nato na idalo no nga ato na siyang i-let go kung asa man na siya dapat maadto. So ato ang gunitan nato ang tithes and offering, and as we give no ato ang i-praise ato ang heart nga mohatag taani not just tungod kay nahimo na tong routine, but also ato ani siyang himuong prayer no, magunitag prayer sa ato ang heart kung unsa man ang imuhang handom idala naghatag sa imong sacrifice, financial sacrifice. So let us pray. Father God, daghang salamat sa imong gugma, Lord, nga kanunay nagapa-remind sa amo nga kung diin dapat ang amo mga kasing-kasing naka-incline, Lord God, dili sa mga butang sa kalibutan nga limitado kundi Ginoo sa eternal things, Ginoo, nga kundi mi dapat mo invest, Lord God, sa imong kingdom. Tabangi mi Ginoo nga mahimong faithful, Lord God. Tabangi mi nga mahimong magmalig-on dira sa amo ang tulumanon sa imong kingdom, Father. Lord, ang mga kamot Ginoo nga magahatag, ang mga kasing-kasing nga puno sa willingness, Lord God. Ikaw magapanalangin, Ginoo, ikaw magabuo sa panalangin, Lord God, sa ilahang tibuok panimalay, ang tanang membro sa ilang pamilya, Lord God. Ikaw magatipig, Lord, kay nagatuo mi nga
ang panalangin nga balik not just in the financial form Ginoo kundi sa tanang aspeto sa mga kinabuhi Lord God. So tudloy mi tabangi mi Ginoo nga dili mi magdinalo sa paghatag dira sa imong ginharian Lord ug kaning tanan na amo ang gibalik nga puno sa pagpasalamat ug pagdaig in Jesus name. Amen. Yes, Lord. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song must end, and you'll never do. So I throw up my hands and praise you again and again, and so that I have is hallelujah, hallelujah. And I know there's not much, but nothing is fit for a king, as if for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got one more, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on
me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise. May I request all the IMTAG pastor to please come forward. All the IMTAG pastors nga maadto to sa front. So today, we want to take this special moment to honor and appreciate all our pastors. Our pastors hold a very important place in the church because they are the God's chosen servants, called to lead His people. Their love, patience, sacrifices, and dedication reflects the heart of Jesus in everything they do. They serve faithfully, not for recognition, but because of their deep love for God and their commitment to fulfill His calling. Truly, they are an inspiration and blessings to the entire church. So may I request all the pastors to please come in front. So today, we prepare a simple gift because their dedication and faithfulness, we want to express our love and gratitude in a simple but meaningful way. So I would like to ask the YA officer to please come and give the tokens to our pastors. So a small gift of appreciation. So our gift is a keychain, which may be simple, but it carries a deep meaning. The keychain symbolizes connection, responsibility, and value. Just a keychain holds keys together. It reminded us our pastor helped hold the church together, guide us with love, patience, sacrifices, and dedication. And also, it represents how God has entrusted them with the keys to lead and care for His people faithfully. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. And now, may I request Pastor June to lead us the prayer for our old pastor. Um, karon lang. Isugod ko pangalagat sa Ginoo
tuig 1995. Kung i-pour out ang akong tibok kinabuhi sa pagpangalagad niya. It's been 30 years. Nalipay ko nga ingalanin ta kadaghan mga pastors. Pero medyo na ako'y pangunauna at the back of my mind kay 50 na ko. Pero wala pa na ako makabuot ang ipabuhat sa Ginoo nako. And I know kinabuhi sa tao. Di ta mo doon na rugdugay sa kalibutan. Ngayon ako sa Ginoo, Lord, kung asa ko to, bang imuhang pabuhat na ako ang buhato. Salamat sa mga leaders o sa mga pastors nga nagtabang. Dili jud ta maabot aning sitwasyon na kung wala mo. Thank you so much sa youth nga nagpasiugda, no? It's good to be appreciated. Makainumdum ka kung unsa na di kalayo ang imong na nabuhat sa pagpangalagad sa Ginoo. We need your prayers. We need your prayers. Especially sa ako, I'm not feeling well. Lately, taas kay kong dugo. And lain akong pamatsyag. So kinanglan ako inyong pagampo. O padayon mo pray, dili lang sa kuha, hasta sa tanang mga pastors nga naa diri sa tubangan. Yan ako tanang members nga manindo ko. Extend na to ang mga kamot diri sa tubangan. Ginoong Dios, nagapaduol kami kanimo nining adlaw. Salamat kay mo ming gipaabot nining tuiga. Adunay mga kaubanan namo nga di na namo makita, Ginoo. Wala na sila diri. Imo na silang gikuha. Pero salamat na kami imong gibilin. Inaamay na pa mi buluhaton nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Lord, padayon na mong gipangamuyo nga ang imuhang gahom, ang imong anointing manaa sa matag usa ka mga pastor o God. Lord, magalihok ikaw sa panahon nga magampo ang imong mga alagad. Magabuhat ikaw mga milagro pinaagi sa among mga kinabuhi. Lord, suplayi ang pagkinahanglan sa imong mga alagad. Ug salamat Ginoo nga ang handom nga wala namo maatiman kay ang among giatiman mao ang imuhang ubasan. Ikaw na ang mundihok maatiman niya na Ginoo. Salamat sa kusog, proteksyon sa among pagpanlakaton, kaalam sa among pagpangwali, ug ang gahom sa balaang espiritu magauban sa imong mga alagad Ginoo. Bisan pa sa imong mga leaders ni nga iglesia. Salamat Lord sa imong pag-bless ka namo. O nagtuo mi nga paabton pa minimo sa sunod tuig.
Mabuhat namo ang imong kabubuton ug mapalambo namo ang imong gingharian. Pinaagi sa imong tabang ug sa imong grasya. Pinaagi sa imong kusog, Ginoo. Dalaygon ikaw nga magabless sa tanan nimo mga katawhan karon nga nagapangamuyo ikaw usab magapanalangin kanila. Lord, among gibalik kanimo ang himaya tanang pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Mo dyan kundi ganahan kanang mag-appreciation ng ikaw MC. Kay kapayason betag mata naunsa man. So, padayon ang atong mga announcement, no? Kanang lamin ta kay dito chabog tininood ba pero imong hila kay mo sang di ba katawa ra bitaw tamoy kay murag subo mo kayo eh. Salamat sa Ginoo, no? Ignay mong tupad nga congrats kay nakaabot pa karong adlaw. Amen. Kay daghan kayong mga katalagman nga nangagi pero igura ta gipakurog o gipakuyawan pero buhi pa ta. Amen. Amen. Dalaygon ang Ginoo. So padayon ang atong announcement, wala tay projector. So ang Ginoo raw niya mag-provide doon niya sa atong TV, no? Salamat sa Ginoo na. So, padayon na itong announcement sa Women's Department. So, nakabalo naman tanong nga natay umaabot nga Women's Christmas Party. Kano sa ganito? Sa December 6, asa man, sa Epstemco, sa second floor. Then, magbayad ta og registration. Asa food is 150. So, ang kaning 150, ato na siyang, sila na bahala nag-divide. Basta kay sa pagkauna, then pwede na mo kaamat-amat og bayad ni Ma'am April, ni Pastor Mary Ann, or ni Ma'am Jane Carbajosa. Then, sa kanapod, may napod tay exchange gift nga 150. So, may panana po ko, may naano, may magampo sa kung naano po ko ana. Kalagot ba ni Miss Kuila, tag mustiral no, wata kadas baddo, killjoy kay no, laban, kinabuhi. Salamat sa Ginoo. So, ang atong fellowship karon mga mama, sa ila ni Sis Mayet, alas 3 sa hapon. So, see you there. So, magtabi-tabi ta dito, dili sa Marites, kundi sa pulong sa Ginoo. Amen! Amen! So, ang next nga venue sa atong women's kay dito na ilang Sis Marieta Catalbas. Next Sunday, sa November 9. So, karon sa ila ni Sis Mayet, Domdom. So, mag-collect data og special offering para ni Pastor Dave sa Yaads kay sa ano na ni sa next day tomorrow na. Murag karong gabi mulakaw na sila pabuhol. Kuyog niya si Pastor Joart dito sa Cadiz. So ang atong representative diri sa church kay si Pastor Dave. So kanang kwarta gamito na niya sa tanan niyang gastuanan, no, plate, kaon and everything. So mao lang na ang atong mga schedule from Monday to Friday ang phase. Then midweek kasi mo wali. Gitext na si Bethel. So sa midweek service na to ang muwali si Pastora Bethel Joy Domdom. Then every Friday kay prayer and fasting. Unsay may graduation? Ang men's fellowship din, gani mo? Karon ilang katalbas di ay. Sus, pasaylo So, kanalig ka nang nagsalig ka dira ba? MC ba? Pag hinumdum MC, pasaylo, Junior, kay dagang kayo gimuray sa kong utok, Jod. Gahapon na drain kay among exam, 200 items, puro essay. Kanang, wa na joy, mugwas imong utok, no? Murag pugaon ba? Murag nagdugo-dugo na siguro. Pero salamat sa Ginoo kay kana naabot sang kinabuhi tungod kay kaya na to. Amen? So dagan ta mga struggles ng kinabuhi lain-lain pero ang Ginoo ra jud ang nagatabang o magatabang pa jud nato hangtod asanay nato kutob. Amen. So ang tanan nga time, happy birthday day sa tanang nag-birthday, no?
Ang humanag birthday, so belated happy birthday o ang wala pa advance happy birthday. To God be all the glory. There's a time hatag mo Pastor John. Karon ang last nga listahan na sa mo attend sa incubation. So ang tanan nga mo attend mo palista diri ni Pastora Alma. And katong mga nakaagi nag-incubation, we can go there and we can serve, no? Mo serve ta. Pero katong mga wala pa o gusto mo attend og incubation, please palista mo ni Pastora kay atong i-finalize kung kinsa ang moadto, no? Naay mentoring sa 29 with Pastor Emil. Dayon pagka 30 mo start ang ato ang incubation. No? Katong mga gipanglumutan nga mga gahi sa ato ang kinabuhi. Tangtangon na sa Ginoo pag-abot dito sa incubation. So I challenge you, I encourage you, ibutang jud na namo og kanang holiday para nga maka-attend gyud ta. And please go to Pastor Alma o ipalista ang inyong name kay amo ana nang i-forward para aning simanahan, no, sa atong incubation. Okay, shall we all stand and let us sing doxology sa atong pagtapos? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name, amen and amen. Amen. Mayong udto sa tanan o halong mo sa inyong pagpauli. God bless us all. Ang venue? Ang venue sa ato ang incubation is at Word of Life Ministries, Cadiz City. Magasugod siya sa October 30 to 31, alas 8 sa aga. Word of Life Ministries, Cadiz City.